After round number 5 dito po sa ginaganap na Title Tuesday, early edition po ng May 5, 2025. Leading si Magnus with perfect score 5 out of 5. At ang bigat po ng field, ang tindi ng mga kasali. Pakita ko po yung standing after round 5. Ito po, tingnan nyo. Leading po si Madsudlo, si Magnus, Arjun Erigaisi, si Ali Reza, Vincent Kamer, Hikaru Nakamura, yung Yagis Erdogmus, yan yung batang Grandmaster. Frederick Sbain, marami pa pong 5 points yan. Si Iane Pomiachi, si Eddie Sigurel, batang Grandmaster din po yan. Ayan po yung mga 5 pointers. Ngayon, interesting ito. Makakalaban po ni Magnus, walang iba kundi si Grandmaster Arjun Erigaisi sa round number 6 at nagsimula na po yung laban. Knight F3 lang po ang tinira dito ni Magnus. Yan po yung tinatawag na Indian game. Knight's variation is Indian defense. Puro Indian yan. Indian kalaban niya. Parang ano lang po, no? Double Pianchetto si Arjun dito, no? Si Magnus naman, Queen's side Pianchetto. Queen's Indian. Anyway, ayan na nga po, nag-develop lang ng Reyna, tumalon yung kabayo, mabilis sila parehong tumira. So, it turns out this is lang yung nangyari before Knight B4, yung Queen C7, novelty na po yan ng laro. So, first time nagamit yung Queen C7 na yan. So, ngayon, pareho po sila nagko-control lang sa open file. H3 naman po ang pinawalan dito ni Magnus. Mabilis tumira pareho, no? A6 lang para walang Knight B5 later on. Naganda naman agad, magbabaterya po siguro ito. Kaya Rook dito ang immediately pinawalan dito ni Magnus na nag-Rook D7 at ayun na nga, baterya pareho umatras. Usually gumaganito yan para may pressure dito. Kaso Magnus immediately tinalon po yung kabayo sa may D5. Tinalon lang, no? Kinapture naman po ito ni Arjun na binawi ng po, nasara yung D5. Ang tanong, saan pupunta yung kabayo na to? Saan ka pupunta ngayon? Hindi pwede dito Ay, tinanong pa rin Sabi ko, di pwede. Kasi pagkatas ganun, baka makulong. Pero it turns out, yun ang plano. Para pagka A3, aatras lang doon. May bahay pa rin yung kabayo kahit papano, no? Mabilis, tumira sila pareho. Ayun, A3 pa rin yung pinawalan. Mukhang mapipilitang umatras. Teka. Pwede din natin mag-takes Worth it pa, ibigay po yung dalawang minor pieces kapalit, Torre at Pawn. Tapos gaganon. Nag-iisip si Arjun kung magsasacrifice po siya. Or baka atras lang. Kasi pag umatras siya, medyo passive magiging datingan niya dyan Baka pag atras, tumira po ng Queen dito, pressuring the pawn on A5. Kinopsyo, sinocrifice lang. Tapos Rook B7 nga yung tiniro. Lamang sa oras si Magnus, lamang din po siya when it comes to material points. Kasi nga, ang kapalit po ng kinapture niya na dalawang minor piece, may kasama pang pawn. Torre lang. Kaya goods yan. Tama ba pinagsasabi ko? Anyway, umatras yung kabayo to defend the pawn on B3 na tinirahan lang ng A4. Ulo. Sabi ni Magnus, sa'yo na yung pawn. Libre na po Pero umatake lang doon, no? Umatake lang, sir. Wow. Tingnan natin kung ano ang gagawin dito ni Arjun Erigaisi. It turns out, mali daw po ito. Ang engine suggested move E6 lang. The idea is to go D5 tapos put pressure on the B3 pawn. Yun lang daw po ang gagawin. Goods na daw po dito. Ito at tinira na nga po ni Arjun. Lamang daw po na konti si Arjun mag D5 lang. Ayun na nga yun nangyayari. Mala engine na galawan ang pinapawalan dito ni Arjun. C4 is the threat. Kaya napilitan po na yan mag-Torre doon para pagka C4 itutulak lang na ganon. Anong gagawin dito ni Arjun? Tingnan po natin. It turns out, lamang si Arjun kung makikita niya yung number one engine move na Queen lang sa may E5. Ang time control po nito, 3 minutes plus 1 second increment, kaya mabilis. Grabe Hindi makatira si Arjun. Last na minute lang po siya. Mahigit 1 minuto ang kalamangan ni Magnus dito. Nag-iisip siya kung didepensahan niya ba yan or itutulak niya, isasara. Queen E5, nakits pa niya yun. Yan ang best move. May mga sundot kasing ganun yan Libre yung pawn pero pinin po kasi yung Torre, babagsak yung Reyna pag kinapture niya. Ang tanong, iiwas ba or pwede ba ganito atakihin yung Reyna, no? Tingin ko pag inatake, atas lang dito. Nag-iisip si Magnus dito. Lamang pa rin po siya, may 1 minuto.
Pero when it comes sa posisyon, almost equal lang daw po yan. Queen C1 ang pinawalan, kinapture lang po agad ni Arjun yung pawn sa B3, binawi po ng tore. Kinapture lang din, tinulak, nagka-pass pawn. May pass pawn din dito, pero ito is defended pass pawn, kaya malakas po yan. Ang kagandahan for the side of Magnus, meron po siyang dalawang minor pieces. Kalaban ay isang tore. Pero according sa engine evaluation, this is equal lang. Magnus, ayan na. Sumusugod na yung pawn na kung saan inatasan ng Reyna, binantayan para hindi may tulak. Knight B5, hitting the queen, tumakbo, hinarangan, inatake pa yung pawn. At mga kasunod yan siguro ganito, mamaya, eto, delikado to Kailangan tabayanan ni Magnus yung pawn na yan. Nag-iisip dito si Magnus kung anong gagawin. E4 was played libre pero may bawi dito kaya hindi mo pwedeng capturein basta-basta. Anong gagawin dito ni Arjun? Ang problema dito ni Arjun, mamaya pwedeng pressurein po ito ng gusto. Aba, kinapture lang yung pawn sa may A5 or A4 at pinagkakain na po yung pawn doon sa may D5, no? Bishop F3, tulak, tapos knight doon, no? Hindi, ito inuna. May threat pang ganun yan, Kung wari tulak mo, kainin lang po ata, Kung hindi ako nagkakamali, Tama ba? Tatama din yan. Tatama din yan. Ewan ko, pero tingnan natin kung anong gagawin dito ni Arjun. Less than 10 seconds on the clock, dumipensa na lang. Okay. Humarang yung Reyna para hindi may tulak. Win lang sa may E7, hitting the bishop para pag kinapture mo, takes ito libre. Siguro magbi-bishop dito sa F3. Kaso ang worry niya, check. Kaso kicking mo ba lang ata Goods pa rin yun At nag-G3, not makong tirada ang ginawa ni Magnus dito. 3 seconds on the clock. Arjun Ergaisi, tumira naman siya ng Rook D6. Para siguro ganito yan. No? Anong gagawin? Nag-king move lang. Relax lang. Okay. And it turns out winning na daw po si Magnus bigla. Grabe, iba ka talaga Magnus. Ayan na yung time pressure na pananalakay ni Magnus dito. At kining mo ba bagsak yung pawn, knight takes D5, babagsak pa yung isa pa. At ayan na nga po, 2 pieces for a rook. Ang nangyayari ngayon, equal number of pawns. May chance pa bang makatabla? Well, ito po ay may chance pa, pero Magnus ang kalaban mo. Ang lupit na mga attacking power ng kanyang mga piyesa dito, no? Grabe win lang doon. Wala bang ganito? Sa bagay, depensado yan So, hindi din pa rin magagalaw. Umatras yung kabayo, dilipat na siya dito. Umatras para depensahan. Nangungulit pa talaga, no? Mahirap pa, Hindi pa ganun kadali, mga sir. 30 seconds na lang si Magnus, 3 seconds na lang si Arjun. Umatras yung bishop. Hinamon. Kakainin ba pag kinapture? Baka matabla. Kaya hindi kinapture Kining mo ban lang? Of course, hindi pa rin po makagalaw yung kanyang kabayo. Once gumalaw kasi bagsak po ito At ayun lang. Hindi niya nakitsiyon at naubusan na lang ng oras, mga sir. Grabe si Magnus. Panalo si Magnus. Ang tanong, anong nangyari sa ibang game? Example, Hikaru Nakamura, panalo kay Vincent Gamer. So, ibig sabihin, mapapanood natin yung labanan Magnus at Hikaru. Tingnan natin. Alireza, panalo din po Nepo, naglalaro pa? Nepo, puti si Nepo, lamang po siya ng pawn. No, kaso bantay sarado. Aba, taas baba. Ano nangyayari? Check. Ayun lang, makaganito na tulak. Ayun na mga sir. Bagsak na yung pawn, 2 pawn po yan. I think this is it, pansit na. May threat na ganon. Chemek. Okay. Pasok. Walang stalemate kasi may pawn Pamatihin ni Nepo ng pawn, Hanep yan, Grabe. So, panalo din si Nepo. Aba, interesting yan. Leading si Nepo, Hikaru, Magnus, Alireza,
Grabe may chance sila maglaban-laban. Round number 6. Abangan po natin yon. Live natin papanoorin. Muli po yung Coach P na Master Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po mga kabiyay. Thank you po sa support. Bye-bye. Napakagandang matchup na to. Round number 7. Magkalaban po si Eddie Escurel, yung isang batang Grandmaster na sumisikat ngayon. No? Kalaban niya po si Magnus with perfect score. Nag-start na po ang laban. Puti po si Eddie, black si Magnus. Uy, F5 yung tinira. Touch opening. Grabe Unat lang approach si Magnus. Tumalo lang si Gedli. A3, of course. Queen C7. Gusto po siguro mag E5 niyan. Suporta po yan. Interesting yung matchup nito, no? By the way, other matchup, Nepo versus Hikaru, Ali Reza versus Frederick Sben. Yun po yung mga interesting matchup ngayon. Pero focus tayo dito kay Magnus na kung saan, ayun na nga, in E5, tumalon yung kabayo, binuksan yung bishop, pine-pressure po siya. If I'm not mistaken, noong nakaraan, nagtap itong si Eddie Escurel sa Title Tuesday. Ilang taon na ba to si Eddie Escurel? Mamaya titingnan ko po yung edad niya, no? Pagkatapos ng laban. Focus muna tayo kasi mabilis lang po yung oras. So, in E4 po ni Magnus, nag-jump on D4. Medyo naiipit po si Magnus according sa engine evaluation. Lamang po dito ang puti. Pero, kilala naman natin si Magnus. Walang lamang-lamang. Mamaya-maya lang magkakaikutan yan at mapapatunayan ni Magnus na hindi lamang yung kalaban. Lagi naman ganun Anyway, ano bang magandang plano? Kasi yung bishop niya hindi po makagalaw Pag gumalaw naman yung reyna, baka makatalon dito. Eto po paparating sa white, no? Madaling laruin yung posisyon ng white dito, no? And for the side po ng black, medyo mahirap. Kung akong tatanungin, ito gusto kong play atake dito I'm not sure if will work or not. Gusto ko lang din mabuksan yung bishop, pero bishop D7 ang pinili po ni Magnus. Si E5 naman. Talagang binarahan, may knight jump doon. Pwede din ganito, bishop papasok. Nag-rook lang po sa may E8. Magnus Carlsen. Siguro pinilibent niya po yung check, tapos knight jump, no? Kaya binantayan po yung E6. Nag-H3 naman na medyo passive daw yung galawan. Nag-King H8 si Magnus. Umiwas na po siya sa posibleng check mamaya sa may C4. Medyo passive daw to, no? Lamang sa oras itong si Eddie Escurel, no? Pero Magnus kahit papano nakaka-recover na. Inatake yung bishop, umatras lang yung kabayo. Wala kasing ginagawa yan dyan Pero mali daw po ito. Mali daw po, no? Medyo passive yung datingan ng posisyon ni Magnus according po sa engine kasi naipit Kaya clearly better for the side of white. Ang tamang gawin daw po, bishop lang po sa C4. Pero nag-rook lang po sa D1. F4 na nga, ayan na. Minamadali na counterplay ni Magnus dito. Nagmamadaling counterplay mga sir. Bishop C1, umatras yung bishop hitting the queen. Nailang siya sa reyna ni Magnus Sa kaya pupunta, sa may E5 pumunta, hitting the knight naman. Pero depensado ng Torian. What to do? Pati itong pon, depensado din ng reyna Pagdating sa oras, medyo dikit po yung laban ng dalawa. Medyo dikit Knight C4 was played, hitting the queen. Lilipat din dito, no? Ang tanong, libre yung C5, kinapture na nga, no? Pagka-takes bishop lang agad-agad sa may F4, ang bilis pinawalan with the idea of bishop D6 yan. Gustong dalihin yung reyna at tore, tutuhugin mga sir. That's the plan. Paano didepensahan yan? Yan ang katanungan. Hirap nitong depensahan Takbo ka kaagad dito. Pwede din kasi knight D6, no? Dami. Medyo naipit si Magnus. Ang ganda ng tinira na yon ni Eddie Escurel na kung saan napaisip si Magnus. Last na minute na lang po siya dito. Knight D5 was played. Binigay yung turi. Sabi niya, sa'yo na yan, baby. Aba, baby bobo. At ngayon, pinipressure ni Magnus yung kabayo na nasa may D4. Ang tanong, saan pupunta yan? Paano didepensahan? Tama yung tinira ni Magnus, Chess player din. O, 5 bata queen dito defend. Pakat naman dito, ipipin mo yung sarili mo Also, queen dito will allow knight C2 na pwedeng umatras later on just in case na atakihin. Tumalo naman po yung kabayo hitting the bishop. Okay? Knight C2 na ba? I wanna play knight C2 na
para dito siya pupunto. Kakailang kasi ito eh. Kasi ang threat po niyan, capture, takes, capture. Pagka takes mo ganun, may kain doon. Kaya umatras agad. Yan din talaga plano ko. Gusto ko na iatras yan para wala nang nakabitin doon na kabayo. Lamang daw po ng konti si Magnus or close to equal, negative 0.17. Nag-iisip pa rin si Edis Gurel, si Magnus, lamang po ng konti si Edis sa oras 31 seconds on the clock na lang si Magnus, still thinking what to play. Engine is suggesting Queen C5 na tinira ni Magnus, number 1 engine move. Kailangan po kasi ma-activate yan. Pwede po siyang pumunta dito with a threat doon na may threat din doon. Ayan ang ganda ng idea noon. Kaya nga Bishop G4 was played at immediately kinapture ni Magnus and then A4. Wow! Grabe naman si Magnus, ang bilis nakita yun. Hindi mo pwedeng kainin kahit libre dahil babagsak yung kabayo mo sa may C4. Hindi din may tulak dahil may ganon. Ibig sabihin, nasira po ang pawn structure ng puti dito. At dahil dyan, lamang na daw po ang itim. Grabe naman, isang iglap. Napilitan na lang mag-knight doon. Libre po yung pawn na nasa B3. Pumasok yung kabayo. Tingnan mo itong pawn na yun. Depensado po. Kasi yung pasok ng kabayo, ito yung threat niya kaso, eto yung masakit na pawn Queen E5 was played, hitting the knight. Binibigay na lang po ba yung pawn? Binibigay na lang, no? Kinapture lang po yung pawn. Of course, pero dalawang pass pawn din to, Ang tanong yung knight, ayan, tinulak na nga po ni Magnus yung pawn, pero masyado na maaga according to engine. Kasi it allows Queen C2. May pressure na binibigay dito, doon, at hindi, tumalon muna yung kabayo. Uy, yung pala yung plano ni Magnus, kaya niya tinalo doon, pero sinakripisan lang siya. Yun lang, napakagandang pawn promotion ba yun? One piece up si Magnus, pero ano nangyayari? Lamang ng pawn. Isang pawn lang compensation. This is definitely winning for the side of Magnus. For some reason, equal yung evaluation ng engine kanina. Hindi ko sure. Less than 10 seconds na lang po sila pareho. Inatake yung kabayo, tumulak lang, tumalon lang, umatras yung kabayo, kinapture yung pawn ng libre. Grabe, nanlinimas na si Magnus and I think this is really winning. Dinahandahan lang si Magnus dito. Papasok pa yung Reyna. Pwede siguro dito pero wala. Kinain lang yung pawn. And this is already losing. Takes. Oops. Teka lang aray ko po. Tinamaan ng magaling. Wala nang magawa. Chumek na lang po ng ganun. Pero pagkaharang po ng Bishop, wala na. Kasi pag dumipensa kang ganun, kain-kain, one piece down, may pass pawn pa, winning na si Magnus. Grabe. Grabe, no? Gusto ko lang pong balikan ng konti yung kanina. Dito po, So, pagka knight takes e4, Magnus tumira ng napakagandang brilliant move, no? Kasi, unang tingin po, kaya po nag-knight takes yan. Pagka takes mo kasi may capture. Tapos capture, diba? Pero dahil sa tulak ng pawn, napilitan umalis yung tore, rook takes b1. So, nakain po yung pawn o yung kabayo. Ngayon, hindi makain ito, no? Pero alam nyo ba, nasa posisyong ito equal lang kung nakita po ni Edis yung tira, which is F3 daw. Anong meron sa F3 hitting the queen? Takbo lang, depensado pa rin naman. Anong problema dyan? Aba, may simpleng tirang rook F to D1. Nakapin. Hindi makagalaw. Opo, kasi makakain to Ngayon, gusto mong depensahan yan? Tumira ka ng rook dito, example, rook d8, hindi maganda. Kasi kain pa rin Alam yung mangyayari? Ganito po mangyayari, Ayan. So, ibalik ko po, no? Ang tamang tira daw po is equal, instead of rook d8, mag-knight na lang dito. Para pagka-takes na ganon, capture na ganon, takes, may check. Ayan ang mangyayari. So, goods pa rin pala, no? Anyway, ang tinira po kasi is rook b7 yun. Doon nagkamali, hindi nakita F3. At talagang lumamang na si Magnus dito kasi malinis po na isang piyesa yung kalamangan dyan. Grabe si Magnus, chess player din, ang bilis. Anyway, ano po ang nangyari sa ibang laban? Ito po ang standing after round number 7. Tingnan nyo po. Leading si Magnus with perfect score, Hikaru with perfect score, Frederiksberg perfect din, tapos 6.5. Yung sumusunod na si Jules Musard, ayan, Alireza natalo. Natalo si Alireza o naglalaro pa. Natalo kay Frederiksberg. Grabe si Spin. Arjun Ergay, tinalo siya kanina ni Magnus, nanalo siya
next game. O, nasan si Nepo? Si Nepo natalo din. Natalo kay Hikaru. Oo, si Hikaru nga pala kalaban niya. So, yan po ang standing after 7 rounds. Abang po natin yung round number 8. Round number 8, kalaban po ni Grandmaster Magnus Carlsen, si Grandmaster Jules Musard ng France. Ayan, 6.5 lang si Jules Musard eh. Ang naglaban po na perfect score pareho si Frederick Sben at si Hikaru Nakamura. Si Sben tinalo si Nepo eh. Si Nepo, si Alireza. Anyway, nagsimula na po yung laban. Si Silan po ang tinira dito ni Magnus. Ayan, mabilisan lang tayo. Si Silan Naidorp ang ginawa at tumalon agad doon yung kabayo ni Magnus. Oh. Of course, sumipensa lang sa bishop. Nag-king move lang. Ayan, common yan na ginagawa pag gusto mag-F5 eh. Anyway, Magnus naman, rook lang po sa D1. Ang plano niya magbigay ng malaking pressure sa may D6 na backward pawn. No? According sa Indian evaluation, slightly better ang puti. Pero tingnan po natin, no? Magaling din to si Jules Musard eh. If I'm not mistaken, noong nakaraan, nag-champion siya sa Title Tuesday. One time, nag-champion siya. Taas din rating eh. 3,000 plus. Anyway, in F5 na nga, ayan na. So, tinuluyan na yung F5. Anong gagawin ni Magnus? Kakainin ba niya yan? Pag kinapture, ano kayang pambabawi? No? Ako kakainin yan, tas knight dito eh, para may pressure doon. Ayan o. Pressure sa bishop, pressure din doon. So, bishop lang dun sa may e4. Wow, bilis tinira, oh. Oy, sinira lang yung pawn structure ni Magnus. So, 1 pawn lang dito si Jules Musard. Pero, yung king ni Magnus, hindi maganda yung posisyonan. Medyo alanganin kasi nakabukas. And basag po yung pawn structure, eh. May double isolated dito, no? Pero, pagdating naman po sa oras, ang laki na kalamangan ni Magnus. No? Medyo inaantok na po ako, no? It's already 12:30 a.m. Natok na ako. Tumalon yung kabayo. Wow, ganda ng paso. Kaya napaatras po yung kabayo ni Magnus para dumipensa eh. Napaatras na lang eh. Bishop lang po sa F6. Okay. Which is not so good daw. Rook lang po sa may D1. Okay na daw dito si Magnus kasi nadepensahan niya na eh. Nataka yung pawn pero hindi na dinepensahan ni Magnus. Binigay na lang, no? Ang play siguro dito ni Magnus, bishop siya dito. Bishop dito. No? Kinapture niya muna, pinalit. And probably bishop may threat. Kaya nga na pa G6. Bis tumira ni Magnus. Nag-rook sa B6, putting pressure dyan po sa pawn sa may B7. Ang kagandahan dyan, na-depensahan pa yung A5. Kaya rook D7, depensa lang sa mata yung knight mukhang iikot na. It allows knight F4, pero wala namang gagawin yung knight F4 so far. Kasi may knight na talon din doon later on, no? Ganda. Kaya umatras yung bishop eh. Dito din pala yung talon, pwede din, no? Hindi pala maka-knight move kasi may libre sa bishop. Yun lang pala yun. Anyway, 1 minuto halos ang kalamangan ni Magnus sa oras. Nag-iisip si Jules Musard dito. Mukhang disisit pansit for Magnus to pag ganyan. Mag-8 out of 8 siya pag nagkataon, no? Mag-8 out of 8. Umatras lang yung Reyna. Para magamit po siguro somewhere dito. Dito. Ay kaso may bantay pa. Ito naman, queen lang doon para atakado yung B7. Again, 1 po na pa rin po dito si Magnus. Pagdating sa oras, grabe din yung kalamangan. Umatras yung bishop hitting the queen. Queen lang sa may 7 na, dalawa na yung kanyang natin threat. Paano mo didepensahan? Queen check muna para depensado to. Anong follow-up na depensa niyan? Sir? Kining mo ba? Bishop C. Oy, ito gustong gawin niya. Tapos kakainin to. Binigay na lang yung pawn, no? Siyempre, kainin mo yung pawn. Malamang. Hindi pala pwede kasi may kain nga dito, no? Kaya humamon ng ganun. Hinamon. Inatake yun lang. Sabaw. Pasado na ata mapalit. Pasado na mapalit. Ayan. Only move. Pwede din doon, kaya lang, hindi maganda eh.
Kasi babagsak to eh. Kaya pasado doon. At pinapalit-palit na nga. Kakainin ata. No? Capture. Tapos babagsak din yun. And I think that's it. Pansit for the side of Magnus. Winning na. Winning na. Winning na to, no? Teka lang, ha? May panggugulo pa, ha? Tapos may check dito. Kaya tumulan muna yung kabayo ni Magnus para kahit sumik ka doon, aangat ang kalang depensado yung check ng kabayo niya doon. Umatras naman po yung bishop, pinin lang, and then capture with a check. Takbo. Lamang na po ng napakaraming pawn si Magnus dito. Lamang ng napakaraming pawn. Medyo ingatan lang, may threat dito. Pumasok yung kabayo, chumek. Aba, nakakagulo pa, no? Nakakagulo pa. Yun lang, nakapin. Nakakagulo pa. Kinailan ni Magnus. Bahala ka dyan, sabi ni Magnus. Tikman na natin to. Teka lang, ha? Umatras yung kabayo, baby. Umatake sa pawn, pero depensado naman. Kaya tinulakan lang. At nag-resign na. O nabusan ng oras. Anyway, ano ang standing after po ng round number 8? Ipakita natin yung standing. Ayan po yung standing. Leading si Magnus at si Hikaru Nakamura. Ngayon, may break po ito na 8 minutes. Hindi ko sure kung kaya ko pa. Anyway, either way, gagawan ko po ng video yung laban ng dalawa na yan. Sila po magkalaban round number 9 with a perfect score. Siguro, i-record natin live. Anyway, abangan nyo po yun. Muli ito po yung coach, PD Master Daniel Causo, Hikaru versus Magnus round number 9. God bless po mga kabiyahe. Thank you po sa support. Bye po. Thank you.